Kumusta? Alam mo ba na ang Kapalarang Di Hagdan ay isang adaptasyon ng klasikong laro na tinatawag na Snake and Ladder? Alam mo rin ba na ang kagamitang pampagtuturo na ito ay maaari mong gamitin sa asignaturang Filipino para sa iyong pagpapakitang turo o maaari rin namang sa iba pang asignatura? At alam mo ba na ang layunin ng kagamitang pampagtuturo na ito ay gawing kawili-wili at interaktibo ang pagtuturo mo at ang pagkatuto ng mag-aaral? Kaya naman upang malaman mo kung paano ito buuin, panoorin mo ang proseso at ang mga materyales na kailangan mong gamitin sa kagamitang pampagtuturo na ito. At sa huli, makikita mo rin ang bentahe ng kagamitang pampagtuturo na aking gagawin. Narito ang mga materyales na kailangang gamitin: chipboard, gunting, tape, acrylic paint, paintbrush, pentel pen at lapis. Unang proseso ay pagdikitin ang dalawang chipboard gamit ang makapal na tape. Pangalawa ay bumuo ng grid. Kailangan makabuo ng 100 kahon. Kaya naman ito'y akin ng sinukat. Ang lapad nito ay 5 inches at ang taas naman ng bawat kahon ay 3.5 inches. Pangatlo, gamitin ang pentel pen upang markahan ang bawat kahon. Pagkatapos mamarkahan ang bawat kahon, maaari mo na itong pintahan. Gumamit kami ng dalawang magkaibang kulay na acrylic paint, kulay blue at kulay yellow. At kapag tapos ka ng markahan ang bawat kahon, maaari mo na itong sulatan ng numero. At dahil natapos na ang pagsulat ng mga numero, maaari nang dumako sa susunod na hakbang. Ang susunod na hakbang ay kailangan mong gumuhit ng ahas at hagdan at maaari mo itong ilagay sa mga numerong iyong nais na lagyan. At syempre, kailangan mo itong pintahan upang ito'y maging kaakit-akit sa mga mag-aaral. At ang panghuling proseso o hakbang ay gumawa ng dice. Hindi makukumpleto ang Kapalarang Di Hagdan kung wala itong dice. Kaya naman gumuhit ng parisukat at ito ay may sukat na 7 inches bawat gilid. Iguhit ito sa matigas na papel o ang chipboard at ito'y gupitin. Gumawa ng 6 na parisukat at ito'y pagdikit-dikitin upang makabuo ng dice. At dahil tapos na itong pagdikit-dikitin, maaari na itong sulatan ng numero. At narito na ang ating Kapalarang Di Hagdan. Alam mo ba na maaaring maging interaktibo at masaya ang klase dahil sa kagamitang pampagtuturo na ito? Dahil sa pamamagitan ng kagamitan na ito ay magkakaroon ng kolaborasyon ang mga mag-aaral at maaari rin itong mapalakas ang kanilang kaalaman at mapahusay ang kanilang kasanayan sa pagsagot. Dahil ang kagamitang pampagtuturo na ito ay nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsagot ng mga tanong sa isang masayang paraan ng pag-aaral. Paano naman ito gamitin o laruin? Una, pumili ng mga mag-aaral na maglalaro o maaaring mahati ang klase sa 2 pangkat. At kailangan bawat pangkat ay may 2 kalahok. Ang isa ay ang tagahagis ng dice at ang isa naman ay ang tagagalaw ng tandang bilog sa bawat numero. Pangalawa, upang makapag-roll ng dice ang mga representative o kalahok, kailangan nilang masagot ang katanungan ng kanilang guro. At kung makakasagot ang pangkat, maaari nitong igalaw ang tandang bilog. At kung ang tandang bilog naman ng mag-aaral ay napunta sa isang hagdan, aangat ito sa mas mataas na numero. Kung sa ahas naman, bababa ito sa mas mababang numero. At ang pangkat na unang makakarating sa finish line o 100 ang siyang magwawagi.